siya. Ang significant niya lang kasi nagtanim po ng maraming mga balayong tree. Balayong tree is cherry blossom. Palawan cherry blossom. Pero may mga namumulaklak na ngayon. So yan po yung pinaka-project ng city government po na magtanim ng maraming balayong tree. Yan po yung local term namin sa cherry blossom dito sa Palawan. Ay Manong, excuse me ha. Yes sir. Ipopost ko kasi sa Facebook ito. Pwede ba mag-introduce yung sarili mo sa viewers natin? Sa viewers. May kayo sir? Ako vlogger po, ako. Ako po si Marlo po, tour guide po ng Puerto Princesa po. Ano pangalan ng Marlo Tabang. Okay. Tour guide. Tour guide po. Okay, sige. Okay, Manong, thank you Thank you, sir. Ito na po yung normally po dito sa street na ito, puro national offices po. Post of the Philippines, Fishery, itong po ay City Health po ito eh. Pero dyan sa baba po, DOLE, ito naman po DepEd, ito naman po yung PCSD, Palawan Sustainable, Palawan Council for Sustainable Development po. Ito naman po yung sa science po. And then ito na po yung mga puno na to, yan na po yung mga balayong tree. Yung cherry blossom, yung mga nasa Center Island. So, may mga namumulaklak na po, mangilan-ilan na namumulaklak na po yan. Normally po pink, white pink ang kulay po ng mga yan. Similar yan yung nakikita sa Japan, no? Yung cherry blossom. Yung sakura nila sir. Sakura. Sakura yun sir. Sakura. Cherry blossom na rin po sila. Iba yun. Iba rin siya sir. Mas maano yun sir eh. Ang alam ko mas mabababa siya. Mga shrub. Unlike ito po talagang mga tree. Yan po may mga bulaklak na pinkish white. Parang ito yata yung pinuntahan ko dati. Kami gumawa dyan. Dwight Steel yung Yero. Malapit sa munisipyo. Saan na ba yung munisipyo? Ay baka yan yun po yung City Hall sir. Yun. Doon ako galing. Sports complex din po ito. Tapos dinevelop na nila into park. Pero nandyan pa rin yung basketball court po yan. Yung oval po nandun sa may kabila ng building po na yun. Okay. Tapos yan po mga ayan po basketball court din ito. Yung mga pagkagabi po meron silang dancing fountain. Yan sa area na yan. Okay. Pagkagabi. So yan din po yung dinarayo dito ng mga locals. Tsaka yung mga foreigners. Ayun, Dragon Boat World Champion pala tayo. Ang Pilipinas po. Ang Pilipinas. Doon ginawa sa kanina, sa Baywalk po. Yung dinagdala mo Ito sa naman po amin. yung kinukwento ko sa inyo kanina ng school. State University, Palawan State University. Palawan State Mga University. estudyante, mga nasa po yata ang estudyante rito eh. Kung hindi pa ako magkamali, mga nasa 10,000 or Ayun, more than Palawan 10,000. State University. Siyempre, public po kasi siya eh. Kaya mas marami pong mag-i-enroll. Tsaka maganda yung maganda yung standard. Ang bukod tangin nilang course po dito yung petroleum engineering course. Pero ngayon po yata si BSU yata ay nagbukas na rin eh. Yung Batangas State University. Kasi nandun yung refinery nung lalo na yung Malampaya gas. Yung sa Shell. Yung sa Batangas po ang yung pipeline nun galing ng Palawan. Dito sila sa Palawan nag-extract pero pinaprocess nila po sa Batangas po. Kasi hinadlangan po dapat dito yung dito ang refinery pero hindi pinayagan po ng mga taga Palawan. Gawa nga po nung hazardous. Maraming maapektuhan po sa waste na manggagaling po doon sa refinery. Kaya hindi po napayagan po dito sa Palawan kaya dinala nila ng Batangas. Ito po yung Southern National Highway. Ito naman po yung papunta ng south. Aborlan, Nara, Brooks Point, Española, Rizal, Bataraza, Brooks Point, tsaka Balabac. Yun yung pinakadulo po ng Palawan. Balabac. Opo, Balabac. The town of Balabac. Ito na po yan, PNP. Provincial PNP headquarters.
quarters. So dadating po kayo kung mga 7 kayo mag-aalis. Alas ano na? Alas 12. Alas 12, alauna na po ang dating nyo. Tapos sa araw din po, bukas din po ang ano nyo, island hopping. Oo. So may pahinga pa po muna. Bukas din ma'am, 9 o'clock din po ang start eh. Yung wala pang ganong tulog, tapos ano na, snorkeling. Pagsakay ng bangka pa uwi, lupay-pay na. Meron yan. Huwag niyo rin po kalimutan bukas na mag-apply ng ano, sunblock cream. Kasi baka mainit na bukas ang panahon. Natatawa nga po ako kanina, may mga grupo tayo kanina na ano eh. Yung mga kasamahan po natin kanina sa Bakers. Nagkukwento ng malalaki ang alon. Sabi ko Narinig mo rin pala yun? hindi na lang pa ako minig. Hindi na raw siya sasakay. Gusto ko nga sabihin doon kayo, huwag niyo naman takutin pa. Kaya nga eh. Pinapalaganap niya. Umalis na ako kanina. Pero doon naman po kasi sa El Nido, malalaki naman ang bangka. Hindi naman katulad nung nasa underground river. Doon naman po ay good for 25 to 30 passengers po ang capacity. Kaya hindi nakakatakot. May mga portion lang naman kay El Nido na medyo malalaki ang alon po, lalo na yung mga open sea area. Lalo na yung mga pupunta kayo ng big lagoon, small lagoon, yun ay medyo may mga open seas yan. Kaya kahit pa paano po makakaramdam kayo ng mga rolling moment doon sa area. Anong ma'am package ang kinuha niyo ma'am? A po. A? Ayun na yun. Yun naman talagang the best eh. A and C. Na pinaka best seller ni El Nido. Pero alam niyo po ba, yung B and D ay magaganda rin. Hindi lang talaga siya katulad talaga nung, kasi nga dahil doon sa small lagoon and big lagoon, Secret Beach, kaya mas maano yung A and C. Pero pag kayong in general po, kahit saan ka pumunta doon sa mga isla, magaganda talaga siya. Iba-iba yung mga nila, characteristic. Pero pare-parehong may limestone. Pansinin niyo po yung limestone ha. Di ba kahapon po may nakita rin po kayong mga limestone? Anong kulay po kahapon yung mga nakita nyo? Puti. Puti, may puti po. Pero sa El Nido po wala kayong makikita puti. Karamihan po ay itim. Tsaka medyo mga gray yung kulay po. Yun yung kaibahan niya po. Nabanggit pa po ba ni Brian kung gaano nakatanda yung limestone dito? 30,000 years ba yun? Million. 30 million. 30 million. Mga nasa 30 million. Pero po, ang estimate nila mga nasa 23 million years po. Pero in between naman po yan ng 15 to 30 million years old po yung El Nido po mas matanda. Nasa 250 to 300 million years ang mga limestone po. Kasi daw sabi niya sa kwento niya, yan daw sa Thailand tsaka yun sa Vietnam dati magkakadikit daw. Oo, dahil sa nag-move nga yung ng mundo. Naghiwalay-hiwalay sila. Nahiwalay-hiwalay. Actually po, Pilipinas nga, sabi nga ng mga geologists natin ay kasama siya sa mainland Asia dati. Pero yung Luzon, Visayas, Mindanao ay nagmula talaga siya sa baba. Halos ng mga Thailand, Indonesia area. So hanggang sa gumalaw siya ng gumalaw pa itaas. Hanggang sa naging Pilipinas po siya ngayon. Ewan ko po kung naalala niyo pa rin po yung theory ng Pangaea. Yung before we have only one supercontinent in the world. And then eventually nagkaroon ng mga crack. Yun na po yung sinasabi niyo siguro na yun, sir. Na nag-drift away yung pieces ng supercontinent. So kaya ngayon meron tayong 7 continents na sa mundo. Pero yun daw pong 7 continents hanggang ngayon po ay gumagalaw. So yun na po siguro yung mga nararamdaman natin ng mga paggalaw sa kalupaan natin o sa karagatan, dahil maaring until now po ay nagdi-drift pa rin siya. Kaya sabi nila
mga 250 to 300 million years from now, yung mga yung mga 7 continents na yan ay baka bumalik din sa sa dati na one supercontinent. Yun po yung mga teorya ng ating mga eksperto na tungkol po sa paggalaw ng mundo po. Kahit yung mga limestone naman po na yan, actually ang sabi naman po ng mga geologists ay nasa ilalim naman talaga ng dagat. Yung nasa China na yan, Thailand, Cambodia, Sabi lahat ng nga mga limestone. ano daw tayo part tayo ng Borneo kasi yung mga nakikitang habitat na nahuhukay ng mga geologists magkapareho yun sa Borneo saka Apo. sa dito sa Palawan Lalo na po yung Palawan, sir. Oo. Kasi sa history po talaga merong connection kasi sabi nga nila daw po dati, Palawan and Borneo is connected by a land bridge nung mga panahon po na yun. Pero yun nga, dahil gumagalaw, maaring nag-collapse yung land bridge. So kaya na-divide na by sea yung bawat kontinente po. So isang possibility, pero yung ating mga ibang eksperto po mayroon ding isang anggulong tinitingnan na siguro not necessary na land bridge ang tinitingnan nila. Maaring may mga portion lang ng karagatan o ng katubigan natin na mababaw na kung saan yung mga hayop ay pwedeng tumawid papunta at pabalik, or maaring yung iba galing ng Borneo, yung iba galing Pilipinas na nakakatawid dahil nga lalo na pagka low tide, so pwedeng mag-cross. Kasi may mga bahagi rin naman talaga tayo dito sa, kahit dito lang po sa Palawan, yung mga ibang isla po na pagka low tide ay kaya namin tawirin ng naglalakad lang po patawid. So maaaring may mga ganun din po na tinitingnan sila. Kasi katulad ng baboy ramo, si baboy ramo po ay marunong namang lumangoy. Si unggoy ay marunong din namang lumangoy. Pero syempre advantage si ibon, kasi si bird nakakalipad. So sila yung nagdadala ng mga seeds galing sa isang lugar papunta sa isang lugar. Kaya siguro po magkatulad yung plants, animals ng Palawan at saka Borneo dahil po dun sa mga land bridge, kung land bridge man siya o basta nakakatawid yung mga hayop mula sa isang lugar. Kaya yung Palawan po maraming endemic animals and plants. Kaya mas ito pagdating sa flora and fauna, ang Palawan ay mas nakakaangat kumpara sa ibang probinsya po ng Pilipinas po. At yun din po yung pinapangalagaan ng Palawan na huwag mawala. Kaya mayroon tayong mga preservation po, dinideclare yung ibang lugar na protected area para in the next generation po makikita pa rin po nila kung ano yung nakikita natin sa ngayon po ng mga pananim o mga plants and animals na mayroon sa ating lugar po. Like katulad po yung itong Palawan po talaga, yung mga nakita nyo rin po kahapon sa underground. Kaya pinortektahan din po yung national park na dahil din po sa mga hayop. Marami mga endemic birds and animals din. May mga unggoy nga doon at saka bayawak. Opo. Pero ang ibon po dyan na na-identify nila, mga nasa 195 na ngayon species ng mga ibon. Out of 195, nasa 15 o baka tumaas na po ngayon siguro yung banda. Pero dati 15 species talaga ang endemic to Palawan ng mga ibon. Meron pa rin endemic na sinabi doon sa video na bat. Opo. Nandito lang po ako. Yung parang mga finger size bats. Kasi may isang uri rin po ng bats na endemic din po sa endemic nga. Kasi sa pagkakaalam nila, dalawa lang yung fruit bat at saka insect bat. Pero meron nga pang natuklasan na endemic dito na bat. Parang nasa yan sir nasa 8 species na ang na-identify nila Oo nga. Meron 80 species of bats. Tapos mga nasa more than 30 species na ng ng mammals ang nila sa may national park. Tapos mga nasa 20 plus na yung reptile, amphibian, more than 12 species na po ang na-identify dito. Sa southern po yung Bugsok. Bugsok Island. Yung Bugsok Island may mga endemic animals din po, endemic birds. Lalo na po yung Ursula Island na malapit po sa may Bugsok. Yun doon makikita lang po yung bukod tangi rin na ibon.
yung Nicobar, tinatawag nilang Nicobar pigeon. Ah. Ano rin yun, endemic to Palawan din po. Ito na po yung ano, traffic sa amin. Pero sa inyo, hindi pa to heavy traffic. Gumagalaw pa po eh. Magalaw. Aha. Stoplight lang yan. Pero sa amin po ito ay heavy traffic na po para sa amin to. Pero rush hour naman kasi yan. Apo, rush hour po kasi. Diyan yata tayo kakaliwa, di ba? Diretso pa po tayo sir. Diretso pa tayo. Ano pa po sir? Mula rito isa, tatlong ano pa sir? Tatlong traffic light pa po. Dadaanan natin. Nakakapagod din po no. Meron po ring ano si kay ano ay natulog kasi ano. Kay Klook po kasi meron ding whole day na city tour. So kalimitan ako rin po yung na-assign sa city tour. Yung whole day ma'am. Hanggang sa matapos ma'am lahat ng pinupuntahan ma'am. Kasi yun ma'am may kasama pang iwahig, may kasama pang mga museum. So halos depende po sa ano rin. Isa inaabot ng hanggang 5 din ma'am. Mag-start ng mga 8 o'clock, end ng 5. Pananghalian, may pananghalian lang yun siya. Yung makikita ko po yung mga guests ko pagdating ng ano, wala na talaga eh. Lowbat na lowbat po. Drain na drain eh. Sabayan pa po nung init nung araw. Yun yung mabilis makapanghina. Pero kasi pagka umulan naman, hindi ka naman mag-i-enjoy eh. Kaya mas maigi na lang yung konting tiis lang sa init. At least makikita, mapupuntahan, mabababaan lahat na mga destinasyon. Okay, that's it. Thank you for watching. Bye-bye.